media, dahil pagbuhay. Ngayon, sa biyaya ng ating Panginoon, lahat po tayo makakanap. Dito po muli kami upang maalala sa mga hindi pa, sa mga talaga po nagpapasa ng salita ng Panginoon at sa mga hindi po naman upang ipabalik sa inyo na may mabuting balita po ang ating Panginoon. Ito po ay palagi natin pinapaalala sa inyo tuwing Sabado po. Okay po na mag-isip tayo sa ating mga buhay. Pero kailangan po ang balance. Kailangan po na adunungin palagi sa isip natin sa ating puso at ating Panginoon. Na siyang namatay. Upang para sa atin ay magdalong. Sinasabi nga po sa Roma 3:23 na ang lahat ay nagkasala. Kaya po sigurado lahat tayo punta sa impyerno. Ito ang gagawin natin. Ito, 2:8 na tayo po ay naligtas through grace. Sa biyaya lang po ang ating Panginoon at tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pagpapagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hindi po natin masisip ang ating sarili. Wala po tayong magagawa. Kaya nga po sinasabi doon sa akin na ginawa po natin Panginoon yung Ayang ka, sa atin ay pumasiin. alam po natin ang kaligtasan ng Panginoon. Mawalan po tayo sa pala tayo Panginoon natin natin. By grace lang po tayo maliligtas at yun po ay pagpapagsalita ng Panginoon sa ating Panginoon Kristo. Pagkayang lang, may silang po buhay mga kulit. Huwag natin bayang ang ating kaluluwa ay mapunta sa impyerno. At ulat po ng dinanas ng isang mayaman, ating nababalikan ng sinasabi ng Biblia, isang mayaman at isang mahirap na sinasaro. Ay nag-uusap, dahil po nakita ng mayaman at talagang walang katapusang hirap ang kanyang napuntahan. Ito po ay nangyari dahil nga sa panahon na nag-iisa sa lupa ay kumanono ang ating mga ginagawa. Huwag po natin bayaan yun. Hindi po natin po ang impyerno. Meron po namin may impyerno, pero tayo po, kung wala po tayong ginagawa sa ating buhay, sigurado po, impyerno ang babagsakan natin. Mamayaan po ba natin? Tayo ipapunta sa impyerno kung wala po natin natakot. Pag-ihirap, tayo naman natin. Ayang ka, pagpunta na pumasiin. Pagkakaroon natin ang sinasabi ng Biblia. Pagkakaroon natin ang buhay, hindi na po dito ang buhay. Sabi ko ng Biblia na meron ang buhay. Kaya na tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi niya hinayaan na ang bawat sa atin ay mapunta sa impyerno. Meron pong impyerno, meron langit. Pinapaalala ko sa inyo. Huwag po natin hayaan na ang ating kaluluwa ay sa impyerno bumagsak. Kaya nga po sa pagmamahal ng ating Ama, ng ating Panginoon, ay binigay po niya ang kanyang buntong na anak. Karamihan po ng pinapanganak sa mundo ay para mabuhay. Pero ang ating Panginoon Islam po, ang pinanganak upang mamatay. Tandaan po natin, siya po ay pinanganak. Nilabas dito sa mundong ibabaw upang mamatay lang. Mamatay para sa atin, para sa bawat sa atin. Napaka-biyaya po ng binibigyan natin Panginoon. Binigay niya ng bugtong na anak upang ang bawat sa atin, hindi sa impyerno makita, buti sa kanyang kahalian. Pero yun po ay kung sasampalataya tayo. Pero kung tatlong bagay lang na ating gagawin, simple po. Tatlong bagay lang ating gagawin. Upang hindi tayo sa impyerno bumagsak. Muna po ay aminin natin at tayo lahat ay makasalanan.
po ay magbubunga. Pinamamagay. Paghiwalay natin doon sa